Salamat sa Panginoon sa pagpalang pag-aaral kanina at maraming salamat sa mga pag-aaral natin na naging kalakasan muli sa ating buhay spiritual. At salamat din sa Panginoon sa mga awitin. Minsan ng awitin napaganda po. Paging doon sa mga Bible reading, yung palang mga kapatid ay busog na ating mga luluwa. At sa oras na ito ay tayo makadako rin sa pag-aaral ng kanyang banal na salita. Pero bago lahat, ako muna ay magpasalamat sa Panginoon. Sister Bel, kanina nauna na. Sabi ko sa pulpito na lang magpapasalamat. At ako'y nagpupuri, papasalamat sa Panginoon na piniligtas siya mula sa kasalanan. That was April 26, 1996. Sampu po kami. Unang bunga ng naligtas sa Dubai. Sampu po kami. At kung titingnan natin, 1996, sa ngayong bali 29 years na, mga kapatid, kaya bata pa ako. Amen. Tingnan nyo na lang edad ko sa spiritual, kaya bata pa tayo, mga kapatid. Amen. Compared kina Brother Eddie sa si Brother Berto, sila ay senior citizen na, ako ay bata pa sa Panginoon. Amen. At mga kapatid, ay for the last 29 years, hindi nagkulang ang Panginoon. Amen. Hindi niya pinabayaan, hindi kami pinabayaan at sa kabila ng mga kakulangan pa, maging sa mga bagay na hindi pa nagagawa, ay kailan Panginoon hindi nagsasawa kung hindi patuloy na pinapasagana ang kanyang biyaya. Tayo patuloy makalakad. May kasagdalan sa kanya. Kaya ay naka-live ngayon, kaya sa harapan ninyo mga kapatid at sa buong salibutan, niluluwalhati ko ang Panginoon, pinapasalamatan sa kanyang kadakilaan sa akin. At sa oras na ito, tayo po yung makadako na sa pagbasa ng kanyang banal na salita na siyang pagbabasihan natin ng pag-aaral sa oras na ito. At ating buksan sa Psalms 107. Psalms 107 dito po sa verse 35 hanggang verse 38. Kanyang pinapagiging lawa ng mga tubig ang ilang at mabukal ang tuyong lupain. Kanyang pinatatahan doon ang gutom upang makapaghanda sila ng bayang tahanan. At maghasik sa mga bukid at magtanim ng maubasan at magtamo ng mabunga ng pakinabang. Kanyang ang pinagpapala sila na ano pa sila ay lubhang nagsisidami at hindi tinitiis ng kanilang kawan ay magkulang. Pagpalain ng Diyos ang pagbasa sa kanyang banal na salita. Nandiyan po ba si Brother Adrian? Paunahan po tayo sa panalangin. Amen. Sa iba na lang po muna at may ano po ako sa trabaho. Sa trabaho. O sige, tayo mananalangin na lang. Amen. At amang banal na dakila, may bigay ng Panginoon sa lahat. Pinupurihan ka namin, Panginoon. Pinapasalamatan sa mga banal na salita na aming nabasa, na siyang pagbabatayan ng aming pag-aaral sa oras na ito. Amen. Dalangin namin, Panginoon, na pagpalain mo ito sa aming mga puso, sa aming mga kaisipan, sa aming mga buhay, Panginoon. Amen. Tulungan mo kami ng Espiritu Santo, Amang Diyos, na maunawan namin ang napatungkol dito sa banal na salita. At tulungan, pangindapatin mo ang bawat isa, Amang Diyos. Na mga makikinig, manonood, at higit sa lahat sa alipin na itinayo, pangindapatin mo po siya, Panginoon. Bigyan mo nawa ng karunungan at inspirasyon na masaysay ang hiwaga ng banal na salita. Tuloy, Panginoon, na ikaw makita
patuloy na madama ang iyong pag-ibig at banal na presensya. At higit sa lahat ang dalangin namin, Panginoon, na matugunan muli ang pangailangan ng bawat kaluluwa, ng aming mga nag-iisang kaluluwa. Amen. Na muli kami ay mabusog. Kami mapatatag, mapagtibay, at Amen. higit sa lahat, patuloy mapagtagumpay tungo sa katapatan para sa iyong Panginoon. Amen. Hanggang sa katapusan ng buhay. Amen. Kaya angkin namin muli ang katagumpay ng gagaling sa iyo. Sa pangalan pa Jesus, sa dalangin. Amen. Basahin po natin sa English. And he turned the wilderness into standing water and dry ground into water springs. And there he made the hungry to dwell, that they may prepare a city for habitation, and sow the fields and plant vineyards, which may yield fruits of increase. To bless them also, so that they are multiplied greatly, and suffer not their cattle to decrease. Ang pamagat po ng pag-aaralan natin, mga kapatid, yung tinatawag na pinamagatang spiritual oasis. Alam mo yung oasis, ang kahulugan ng mga kapatid, yung sabi niya, yung isang lugar ng kapahingahan, isang lugar ng kapahayagan, isang lugar ng panunumbalik. At ito rin ang siyang pinamumulan ng kasaganaan at kaginhawaan. Mga kapatid, sa English, is a place of refreshment, revelation, restoration, and it's a source of abundance and relief. Kung kayo ay napunta sa Middle East, o kahit dito meron din yata sa US, Canada, makikita mo yung disyerto, ano? Sa Dubai, makikita mo yung 7 klase ng disyerto, may 7 kulay yan eh. Kaya kung pupunta ka sa Dubai, meron kang mabibiling yung binibili ng mga turista na ano yun? Sun. Ayun, sun, 7. Wonders of the sun. Hindi, yung 5 klase ng sun o disyerto, kulay ng disyerto na nasa Middle East sa United Arab Emirates. At kami bumili nun eh, dinala namin dito. At hanggang ngayon, kaya mga kapatid, doon sa disyerto, pag pinag-usapan natin disyerto, ito mainit. At kung makapunta ka roon, napakainit. It's a very dry land. Sandy, puro ano yan eh, buhangin. At mga kapatid, doon sa disyerto, kung maglalakad ka doon, mapapagod ka. Kaya yung mga tao, nung araw, ang ginagamit nila yung kamelyo. Kasi nang tumatagal sa disyerto. Kasi yung kamelyo, matibay sa mainit na lugar na yon. At yung tubig na iniinom niya, kaya niyang masustentuhan kahit ilang oras siya maglakad. Ngunit mga kapatid, sa disyerto, meron ding mga mga mapanganib kasi nandun yung mga rattlesnake at nandun din yung mga scorpion. At mga kapatid, pag ikaw ay naglalakbay sa disyerto at ikaw ay naubusan ng tubig, may posibilidad na ikaw ay mamatay dahil sa dehydration. At higit sa lahat, mga kapatid, ikaw ay mauuhaw, ikaw ay magugutom, at ikaw ay mapapagod. Dahil sa sobrang init doon, lalo na sa araw sa tanghali, nagkakaroon ng heat stroke. Pag hindi ka nagtakip. Kaya kung makikita mo yung damit ng mga Arabo, tinatawag nila yung disda, ano yun? Kandura ba yun? Disdasya. May cover yun hanggang muka. Kasi kung sa kainitan ng summer, nagkakaroon ng sunstorm. So ang ginagawa nila, kino-cover yung muka para pantakip, mga kapatid. So,
Yan yung literal na disyerto. Ngunit ang ating pag-uusapan ngayon, pag-aralan yung spiritual na disyerto o kaya doon sa disyertong yun, mga kapatid, sa Middle East, alam mo bang itinilalang din ng Panginoon at ito pinagpala. Dahil sa loob na sa disyertong yan, mayroong isang tanging kayamanan. Ano yun? Yung oil. Kita mo, kahit ganun lang yun, nandun ang pinaka isang parte ng kayamanan na kailangan sa mundo. Kaya makita mo, bakit mayaman sa Middle East? Kasi sila yung anak ni Abraham. Kay Hagar si Ismael. Nasabi ng Panginoon, pagpapalain ko rin ang kanilang lahi. Kaya pinagpala ang Middle East dahil sa lahi ni Ismael galing mga yan. Kay Isaac, para tatawa siya naman ang pinagpala para maging lahi na pagpapalain ang buong bansa dahil kay Isaac. So nakita natin doon yung connection doon, mga kapatid, na kahit ang desyertong yun, may tanging kayamanan. At mayroon pang isang kayamanan nandun. Tinatawag nila yung oasis, yung tubig. So pag may nakita silang puno kahit maliit, pinupuntahan yan. Dahil doon, tiyak may tubig. So mayroong dalawang klase, mga kapatid, na makikita ang kayamanan doon. Yung oil at yung tubig. Amen, mga kapatid? At tanging ito ay tanging kayamanan sa Middle East. Mga kapatid, sa spiritual, dito naman tayo pupunta. Ang disyerto, mga kapatid, ay symbolize ng, mga kapatid? Isang tao na nasa kasalanan. Bakit ka mo? Naglalagad ka sa disyerto, mainit, mahirap, gutom, uhaw, di ba? Napapagod. So mayroong kahirapan, mga kapatid. Alam niyo ba na sabi sa Biblia na ang buhay ng isang nasa kasalanan ay mahirap? Nakasulat yan sa Biblia doon sa Proverbs 4:19 na sabi niya, ang lakad ng masama ay parang kadiliman. Amen? Amen. Hindi nila nalalaman kung ano ang kanilang kinatitisuran. Alam mo ba pag nasa disyerto ka, kailangan mo yung compass. At nung araw, ang compass nila, para sila makapunta sa pupunta nila yung araw, kung ano yung position ng araw. Sa gabi, yung buwan. Pero mga kapatid, puro kadiliman yan. Pag sa gabi na. Ngayon, ganun inilalarawan at sinasagisag. Amen. Ang buhay ng isang nasa kasalanan. Sabi rito sa ating binasa na ang lakad ng masama ay parang kadiliman. So merong tinatawag na kadiliman na dulot ng kasalanan, mga kapatid. At higit sa lahat, mayroong tinatawag na unbelief. Alam mo ba yung pag nasa kasalanan, nandun yung kawalan ng pananampalataya. Nakikita mo yung nasa kasalanan. Tapos ano pa nakikita natin doon na isa? Mayroong, bakit sinabing ang daan ng nasa kasalanan ay kadiliman? Dahil sila'y mangmang sa harapan ng Diyos. Mayroong kamangmangan. Mayroong tinatawag na ignorance at ano pa? Mayroong tinatawag na mayroong sila'y under the slavery of the devil. Subject sila palagi sa temptation. Kaya tinutukso sila palagi. Mga kapatid, subject to sin. Kaya nagkakasala palagi dahil wala silang lakas. Ngayon, nadadapa sila dahil sa kasalanan. Nadadapa sila sa mga bagay na mamakasalimutan. Iyan ang pinakita rito. At pagdating sa salita ng Diyos, doon din sila nadadapa. Bakit? Kasi hindi nila alam, hindi nila nasusunod ito. Kaya makita natin kanina nung pag-aaral natin patungkol sa iglesia ng Diyos at sa ibang iglesia, ibang sekta, makikita mo yung pagkakaiba. Salamat sa Panginoon na nandito tayo sa katotohanan. At higit sa lahat na dapat natin makita na yung disyerto, yung spiritual desert,
it symbolizes our old life. Yung luma nating pagkabuhay nung tayo hindi pa nakakilala sa Panginoon. Di ba mga kapatid? Kaya may mga patutuo ang bawat isa na dati akong makasalanan. Dati ako kabilang sa sektang ito. Dati akong bulag. Dati akong pilay. Dati akong bingi sa katotohanan. Ngunit salamat sa Panginoon, dinala ako rito. Amen? Kaya bagamat tayo nasa disyerto ng kasalanan, mayroon pa rin tinatawag na spiritual oasis. Sino yun? Mismo ang Panginoon. Amen mga kapatid? Amen. So mayroong oasis doon sa kagitna ng disyerto at mayroong oil. Ito'y patungkol sa ating Panginoon. Kaya ang tao na nasa loob ng disyerto habang naglalakad siya, naubusan siya tubig, umahanap siya, nauuhaw siya, nagugutom. At magkakaroon lang siya ng kabusugan o maibsan ang kanyang pagkauhaw kung makita niya yung kanyang hinahanap. Ganon din mga kapatid, sa spiritual. Na ang tao pag siya'y nasa kasalanan at wala siya sa Panginoon, ang kanyang kaluluwa ay palaging nauuhaw. Uhaw siya sapagkat kung paano ang katawan natin mga kapatid ay nangangailangan ng tubig at tamang pagkain para tayo lumakas, mabuhay, makagalaw, lalo na ang ating kaluluwa. Mga kapatid, na kinakailangan, sabi doon sa Mateo 4:4, mapakain ng kanyang banal na salita. Sapagkat ang mga bagay na sa libutan, kailanman hindi niya mapapakain ang kaluluwa. Kaya kita mo, kahit nasa iyo na yung lahat ng mga bagay makasalibutan, meron kang pagkain, meron kang magandang bahay, meron kang sakyan, may pera, pero kung wala ka sa Panginoon, yung nag-iisa mong kaluluwa ay nagugutom, nauuhaw, at ito ay patay sa harapan ng Diyos sapagkat wala pa siya ang Panginoon. Sabi nga ng ating Panginoon dito sa Acts chapter 3 verse 19 na sinabi rito sa banal na kasulatan, kaya nga mangagsisi kayo at mangagbalik loob upang mga pawi ang iyong mga kasalanan, upang kung magkagayon ay magsidating ang mapanahon ng kaginhawahan mula sa harapan ng Panginoon. Tingnan mo, para dumating yung ginhawa. Repent you therefore and be converted, sabi niya, that your sins may be blotted out when the times of refreshing shall come from the presence of the Lord. Sa manggagaling ang kaginhawaan ng kaluluwa sa Panginoon. Mga kapatid, times of refreshing. Kaya nga sabi ng iba, bili tayo ng refreshment para maisan yung ating uhaw. Kailangan uminom malamig na tubig. Kailangan uminom ng malamig na soft drinks, ang juice. Mga kapatid, totoo po yun. Para maigsan yung ating literal o physical na kauhawan o pati yung pagkagutom. Ganon din sa spiritual. At isang napakaganda sapagkat mayroon tayong Panginoon na tinatawag nating spiritual oasis. Alam mo ba nung sa panahon ng Panginoon dito siya, yung mga Hudyo na napag-aralan natin sa Kingdom of God, hinahanap nila yung literal na kingdom para palitan yung mga Romans. Kasi siya nga naman nagpapakain ng libre, nagpapagaling ng libre, makapangyarihan siya. Kaya gusto niya siyang iluklok na hari. Hindi yun ang hangarin ng Panginoon. Ang gusto niya itayo, ang kalooban ng Panginoon, yung spiritual kingdom. Na kailanman hindi ito magigiba o kundi ito'y magpawalang hanggan. So mga kapatid, yung mga Hudyo, ipinako ang Panginoon. Sabi nila, hindi siya totoo. Pero sapagkat sa hindi pagkaunawa ng kanilang ng banal na salita, anong ginawa nila? Hanggang sa ngayon, mga kapatid, marami ang hindi nakakaunawa sa Biblia. Sapagkat ang kanilang pag-unawa ay patungkol sa mga bagay na literal o material. Mga kapatid. Ngayon, ano pang sabi ng Panginoon? Dito sa Mateo 11:28-30, sabi niya,
Come unto me, sabi niya, all you that labor and heavy laden. Sabi niya rito, and I will give you rest. Tignan mo, sabi niya po, magsiparito kayo na nangagpapagal at nangabibigat ang lupa at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Mga kapatid. Alam mo ba na ito'y paanyaya sa lahat ng tao? Sabi niyo yung word, come unto me all who labor. Mga kapatid, lahat yan. Sapagkat alam ng Panginoon na lahat ng tao ay nagkasala. At hindi nakaabot sa kalwatian ng Diyos. Kaya lahat ay kinukumbida niya na pumunta sa Kanya na para magkaroon tayong kapahingahan doon sa kahirapan na dulot ng kasalanan. Kapahingahan saan? Sa pasanin ng kasalanan na buhat-buhat mo yan. Alam mo ba, pag nasa kasalanan tao, dala-dala mo yan. Sa araw-araw rin buhay, nagpapahirap ng isipan, ng puso, ng kaluluwa, ng buhay. Kaya makikita mo kung merong gumagawa ng masama sa labas. Anong nagbubunga doon? Kasalanan. Yun ang nag-uudyok. Hindi yung tao alipin lang ng kasalanan. Kaya ginagawa niya yon. Ngayon, bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Bakit sinabi ng Panginoon yun? Sapagkat yun ang ginawa ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo at siya ang nagbayad ng ating kasalanan upang magkaroon tayo ng kapahingahan. Kaya narinig natin yung mensahe ng 7 last word, ano? Dahil dito natin nakita. At sabi ng Panginoon dito pa sa verse 29, take my yoke upon you and learn of me. Sabi niya, for I meek and lowly in heart, and you shall find rest unto your soul. For my yoke is easy, and my burden is light. Take my yoke, sabi niya, pasanin mo ang aking pamatok at mag-alkasay. Alam mo yung pamatok na tinutungkol yan. Pagkatapos mo kang maligtas sa kasalanan, hindi lang yun ang tanging hangarin ng Panginoon, kung hindi maibalik ka sa relasyon ng ating Diyos Ama para magkaroon tayo ng fellowship. Di ba yun ang nangyari sa atin? Pagkatapos maligtas, ano na nakamta natin? Meron tayong fellowship sa bawat isa at sa Panginoon. Amen. Kasi kung tayo lang magpe-fellowship, wala ang Panginoon, fellowship ng tao ito. Kaya tinatawag natin itong Christian fellowship with the Father, with the Lord, and the Holy Spirit. So nakita natin, ang fellowship na ito, hindi ito basta-basta. Ngayon, sabi ng Panginoon, learn of me. Ano bang ginagawa natin sa loob ng iglesia? Di ba patuloy tayo nag-aaral ng kanyang banal na salita? Amen? Amen. Patuloy tayo nag-aaral. Dahil ibig ng Panginoon ituro sa atin lahat yung kanyang katwiran. At napakahalagang pag-aaral. Kasi bilang nung tayo naligtas, tayo naging anak ng Diyos, tayo kabilang sa kanyang iglesia, sa malalim na kahulugan tayo kabilang sa kanyang kaharian, kailangan tayo mamuhay na aayon sa kanyang katwiran, sapagkat tayo kabilang sa kanyang kaharian. Mabuhay tayo na hindi lang tayo tinatawag na follower or believer or disciple, pero mga kapatid, kinakailangan dalhin, sabi nga ang Panginoon, take my yoke upon you and learn of me, for I meek and lowly in heart, and you shall find rest unto your soul, for my yoke is easy and burden is light. Ngayon, kung ano yung tinanggap na pamatok ng Panginoon sa Diyos Ama, tanggapin din natin. Ano yung pamatok na yun? Bakit sinasabi? Ano ba na ang Panginoon, siya nagbigay ng halimbawa para paano sundin ang kalooban ng Diyos. Tinanggap niya ito with faith and humility. Mga kapatid, nagkatawang tao siya nagbigay ng halimbawa paano manampalataya, paano sumunod, at mayroong kakumbabaan. Kinakailangan din tayo mga ganun, mga kapatid. Kung ano ang napag-aralan din natin, yun din nawa ang ma-apply sa ating buhay.
It takes full submission and surrender. Kasi kung hindi mo may handog, may ano yung sarili mo, ito sa loob ng tayong iglesia. Nag-aaral ka pa naman sa salita ng Panginoon. Kailangan magkaroon ito ng kabuluhan sa iyong buhay. Makita, maganap sa ating buhay ito, mga kapatid. At alam niyo, napakaganda dyan, bakit sabi ng Panginoon na magaan ang aking pamatok. Sabi niya, sapagkat sa pamagitan ng kabiyaya, pinapasagana niya ito sa atin. Yan, isang oasis yan, na ang kanyang biyaya pinapasagana para magawa natin ang kanyang kalooban. Amen ba, mga kapatid? Kaya napaganda yung sabi nga rito. Sa ating binasa niya, kanyang pinapagiging lawa ang mga tubig, ang ilang at ang mabukal ng tuyong lupain. Sa ating binasa. And he turned the wilderness into standing water and dry ground to water spring. Mga kapatid, isang napakaganda sapagkat nakita na natin yung bukal. Sabi niya, yung sasampalataya sa akin, aagos sa kanya yung tubig ng buhay. Diba, mga kapatid? Isang napakagandang sinabi rito sa part of the spiritual oasis. Kung babasahin natin sa Mateo 5:6. Sabi mismo ng Panginoon, blessed are they which do hunger and thirst after righteousness, for they shall be filled. Sa Tagalog, mapapalad ang nagugutom at nanguuhaw sa katwiran sapagkat sila ay bubusugin. Ngayon, ipapaliwanag natin. Tulad ng sabi ko kanina, sa ngayon, mayroon na nagugutom sa atin. Kasi mayroong yung ating physical nilikha ng Panginoon na mayroong desire. Pag alam niyang gutom na, ibig sabihin nangangailangan ng physical natin, kailan pakainin natin. Kung nauuhaw tayo, mayroon tayong desire, nauuhaw ako, sabi. Kaya kailan uminom tayo. Mga kapatid, ganun din sa ating spiritual. Nung ikaw ay nasa Panginoon, mayroon na tayong desire na, na sinabi rito na kinakailangan natin na magutom at mauhaw sa saan? Katwiran. Hunger and thirst for righteousness. Amen. Mayroong natural appetite yung katawan. Mayroon ding spiritual appetite yung ating kaluluwa. Amen? At hindi lang sa physical na appetite, hindi lang basta tubig, mga kapatid. Gusto natin malinis na tubig. Amen? Amen. At hindi lang basta pagkain, gusto natin masarap na pagkain. Kagabi, nag-Bible study kami. Pagkatapos ng pag-aaral namin, may dala pa rin pagkain yung mga Bible study namin. Sila pa rin nagdala ng pagkain. Oh, kita mo yung sagana. Kaya mga kapatid, sa spiritual, dapat ganun din tayo, mga kapatid. Hindi lang basta tayo na uuhaw sa katwiran, kundi ito'y katwiran ng Diyos. Amen? Hindi katwiran ng tao. Dapat ang kahuwa natin, katwiran ng Diyos at yung ipapakain natin sa ating kaluluwa. Ito rin yung inihanda ng Panginoon. Amen? Yun ang kaibahan ng ibang church, yung Church of God na tinayo ng Panginoon at saka yung itinayo ng tao. Sapagkat ang ipinapakain sa kanila, yung turo ng tao. Kaya kita mo sa kanilang buhay, turo pa rin ng tao, hindi turo ng Diyos. Makikita mo rin sa kanilang buhay. Ano nakikita mo? Nagkakasala pa rin. Gagawa pa rin kasalanan. Mag-church ngayon, mamaya balik sa kasalanan. Pero sa Iglesia ng Diyos na ititatag ng Panginoon, pinapakain tayong purong salita ng Diyos. At pinapainom tayo ng tubig na nilinis ng Espiritu Santo. Amen. Upang ito'y magbunga ng katwiran sa ating buhay, mga kapatid. Makita ng katwiran ng Panginoon sa ating buhay. At alam niyo ba, mga kapatid, na kuminsan yung kinauuhawan ng mga tao
mga kapatid, yung kapangyarihan, di ba? Yung mga bagay na material, o siyempre katagumpayan, mga kapatid, at mga bagay na mga magiging sikat sila sa sanlibutan. Yun ang mga ano yun eh. At sabi nila, kailangan masaya. Di ba? Mga kapatid, sa loob ng iglesia, ito sa loob ng iglesia, hindi lang natin inaatim na magkaroon tayo ng power, mga kapatid. Kung minsan iniisip natin, magkaroon ka ng power, magkaroon ka ng position, wala namang problema dun, mga kapatid. Magkaroon ka ng katagumpayan, comfort, pero sabi rito ng Panginoon, sa ating binasa rito, blessed are they which do hunger and thirst after righteousness. Aanhin mo nga kung may position ka. Pero hindi ka naman nagsisikap na magutom at mauhaw sa katwiran. Di ba, mga kapatid? Kaya sabi nga, maaring sa loob ng iglesia, ito lang ang position mo. Pero uhaw ka naman palagi sa katwiran ng Diyos. Nagugutom ka ba? Di ba, mga kapatid? So, ang Diyos nakakaalam yan. Nakikita sa atin. Ito'y nagmamanifesto rin sa bawat Kristiyano. Ngayon, yung pagkauhaw, sabi niya, at pagkagutom sa katwiran ng Diyos, nadarama mo yun sapagkat ibig mo rin, mga kapatid, kung paano ang Panginoon. We have a God who is righteous, a righteous God. Tayo rin dapat tayo. Kaya tayo tinawag na righteous, mga kapatid, sapagkat nasa atin yung katwiran ng Diyos. We desire that righteous nature. Yung palagi inaano natin. At ano pa? Sabi doon kay Pedro, yamang banal ang sa inyo ay tumawag. Sabi niya, magpagbanal naman kayo sa lahat ng uri mong pamuhay. Yun din ang dinedesire natin, tayo lubos na mapapanal. Amen, mga kapatid? Ngunit hindi lang yung mga kapatid, kasi hindi lang to sa araw-araw. Kinakailangan na ipamuhay natin at magpatuloy yung katwiran ng Diyos sa atin. Everyday nga, umiinom ka, kumakain ka eh. Di ba ganun din sa ating spiritual? So it's a continuing process. Dahil kailangan natin yan para higit tayong lumago, mag-grow spiritually, mga kapatid. At higit sa lahat, mga kapatid, na makakita ng katwiran ng Diyos sa ating buhay at mga kapatid, it's being promoted to the world. Mga kapatid, hindi lang tayo Kristiyano dito sa loob, iglesia, kundi sa labas. Na makakita sa atin, mga kapatid, yung katwiran ni Kristo. Alam mo ba na pag sa trabaho, makita nila kung ikaw ay Kristiyano o hindi. Yung pamilya mo, makita nila kung ikaw ay tunay na Kristiyano o hindi. Yung mga kaibigan mo, sapagkat sa buhay nakikita nila yan. Hindi ka man lang magpatotoo, makikita nila, kakaiba siya. Sabi niya, bakit yung nagsasabing sila Kristiyano, kinukumpare ko siya kay sister, kay brother, bakit iba? So makikita nila may distinction, may pagkakaiba. Di ba? Ganun mga Kristiyano, mga kapatid. Sapagkat nasa sa kanilang katwiran ng Panginoon. At tatandaan natin na yung spiritual oasis sa Panginoon, sa kanyang salita, at sa kanyang katwiran, ay ito ay napakaganda, mga kapatid. At punta tayo sa Isaiah 35 verse 10. Sabi niya, at ang pinagtutubos ng Panginoon ay magagbabalik at magsisiparong nag-aawitan sa Sion. At walang hanggang kagalakan ay mapapasa kanilang mga ulo. At sila'y magtatamo ng kasayahan at kagalakan at ang kapanglawan at ang pagbubuntong hininga ay mapaparam. And the ransom of the Lord shall return. Yung ibang parte ng verse, ay ibang Biblia, sabi yan, redeem of the Lord, yung mga naligtas. Kaya sabi sa verse din sa Tagalog, pinagtutubos ng Panginoon eh. Ransom, redeem.
And the ransom of the Lord shall return and come to Zion with songs and everlasting joy upon their heads. They shall obtain joy and gladness, and sorrow and sighing shall flee away. Sa isang dapat natin ikalag mga kapatid kabilang tayo sa Iglesia ng Diyos. Yung Zion, ang isang term dyan, yung Church of God. Isa part na ibinigay pa noon is a spiritual oasis. Ang Iglesia ng Diyos. Amen ba tayo mga kapatid? Ngayon, anong nandito sa Iglesia ng Diyos? Ang pinaka number one na nandito, ang Diyos. Dahil siya ang nagtatag nito. Kung wala ang Panginoon, hindi ito Iglesia ng Diyos. Maaring sabihin Iglesia ni Romeo. So ito kaya tinawag na Iglesia ng Diyos dahil ayon sa pangalan ng ating Diyos Ama. Hindi Iglesia ni Kristo. Kundi ang Panginoon, inilagay niya sa authority ng Diyos Ama. Kung makikita mo sa Biblia. Kaya Church of God. Mga kapatid, at dito, nandito yung mga naligtas mula sa kasalanan. Ang Diyos ang nagdagdag. Hindi tayo papasok sa iglesia. Kung hindi tayo ay idinagdag ng Diyos nung tayo ay naligtas mula sa kasalanan. Di ba doon sa Acts? Na dinaragdag ng Panginoon yung mga naliligtas. Di ba? Acts 2:48 ba yun? At isang makita natin dito, na, mga kapatid, na sa loob ng iglesia, ang ipinapakain dito yung purong salita ng Diyos. Kaya ito yung pinag-aaralan natin every Sunday at saka sa meditation natin every day. Kung tayo nag-aaral ng salita ng Diyos, ito yung pinapakain sa atin. So makita mo yung oasis dyan, ano? Yung kasaganaan. At dito mga kapatid, ang nagtuturo sa atin ang Espiritu Santo. Kaya napakaliwanag dumarating sa ating pag-aaral, tayo napapagpala. Mga kapatid, yung pagkain hinahanda palagi sa atin ay masasarap. Pagkain pang-espiritual. At higit sa lahat, nagbubunga na hindi lang katwiran ng Diyos, kundi banal na buhay. Sa panahon kasalukuyan, doon sa Titus, na napakita ang biyaya ng Diyos na may dalang kaligtasan, na nagtuturo sa na tao na mamuhay na banal sa panahong kasalukuyan. Di ba? Napakaganda yun. At isang bagay na makita natin, mga kapatid, dito nadarama natin yung kagalakan. Habang nagkakasakasama tayo, nadarama natin yung kagalakan. Kung minsan may mga problema tayo, may mga pagsubok, may mga pasanin, pagkatapos natin may dalangin, naiibsan. Kasi mayroong Panginoon nagbibigay ng comfort. At ang panalangin ng mabanal ay pinapakinggan ng Panginoon. Amen, mga kapatid? At higit sa lahat, tayo'y membro ng isang katawan. Kanina, pinag-aral natin. At tayo'y united sa isang espiritu. Kaya tayo'y iisang katawan, mga kapatid. Kaya hindi pwedeng masabi ng ulo, hindi kita kailangan. Hindi pwede sabi ng kamay sa paa, hindi kita kailangan. Tayo lahat ay iisa sa katawan ng Panginoon. At mga kapatid, isang bagay na makita natin, na pag ang katawan ay nagkakaisa, sama-sama, nandun yung paggawa. At ang kaya tinatawag na good works, mayroong mabuting gawa na ginagawa, nagkakaisa. Pero kita mo pag may sakit ang isang parte ng katawan, mahirapan na gumawa ng buo. Halimbawa, napilayan. Yung pilay, may problema. Napilayan yung paa. Naabing yung tenga. Kaya mga kapatid, isang katawan, mayroong pagdadamayan, pagtutulungan. Unang hina, napilayan, hinihilot para manumbalik yung lakas niya mapagaling. At mga kapatid, isang bagay na makita natin na sabi rito sa ating binasa, and the ransom of the Lord shall return and come to Zion with songs, everlasting joy upon their heads. Saan tayo lumalakad, mga kapatid? Sabi nga, ang Kristiyano ay manlalakbay lamang. Tayo lumalakad doon saan? Daan ng Panginoon.
highway of holiness. Na mayroong daan, doon tayo pinapalakad. Hindi na daan ng sanlibutan. Di ba napakaganda? Isang bagay makita sa ating mga kapatid na tayo'y tapat na naglilingkod sa Panginoon. Amen? Hindi tayo naglilingkod sa ating sarili lamang. Tayo naglilingkod sa lahat. Kaya sabi niya, kung sinong gustong maglingkod, tayo maglingkod sa lahat. Kaya nga pinakita ng Panginoon na halimbawa na kung ako na Panginoon, sabi niya, ay naghugas ng inyong paa, dapat di kayo maghugasan ng paa. Maglingkuran kayo sa bawat isa. Ibig sabihin, tayo pantay-pantay na naglilingkod sa Panginoon. Amen, mga kapatid? At isang bagay na dapat makita ng Panginoon sa atin, ang kanyang iglesia, mga kapatid, ay madatnan ng Panginoon na walang dungis at kapintasan. Sabi nga, blameless on the coming world. At alam ba mga kapatid na sa iglesia ng Diyos, ito yung kabuuan ng mga Kristiyan na naligtas at napabanal. Diyan naluluwalhati ang Panginoon. So yung kalulhatian, mga kapatid, sa loob ng iglesia, ito sa Panginoon. At darating ang time, ang pagbalik ng Panginoon, kukunin niya ang iglesia. Doon sa malalim na pag-aaral, the church is the bride of Christ. Para magsasama na, hindi na maghihiwalay. Mga kapatid, amen ba? At yung kalwalhatian, mga kapatid, na nasa Panginoon, makakabahagi tayo. Alam mo, pag nag-asawa ang Panginoon at sa kanyang church, iisa na sila. Kaya yung kalwalhatian, makakabahagi ang iglesia. Amen, mga kapatid. At napakaganda. Ngayon, punta tayo sa Mateo chapter 5. Dito sa verse 14 and 16, 14, 15 hanggang 16. Sabi rito mga kapatid, you are the light of the world. A city that is set on hill cannot be hidden. Neither do men light a candle and put it under bushel, but on candlestick, and it give light unto all that are in the house. Sa verse 16, let your light so shine before men, that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Mga kapatid, yung mga Kristiyano, spiritual oasis din mga yan. Amen? Alam ba, sabi ng Panginoon, sinabi niya mismo, you are the light of the world. Ang Diyos ay ilaw, ang kanyang salita ay ilaw, at ang mga Kristiyano ay ilaw ng sanlibutan. Amen? Ngayon mga kapatid, hindi lang tayo tumanggap ng ilaw sa Panginoon. We are not only the light receivers, but we are also the light givers. Di ba? Kailangan, sabi nga ng Panginoon dito sa verse 16, let your light so shine before men. Dapat sineshare. Alam mo kung bakit? Sabi rito sa ating binasa na a city that is set on hill cannot be hidden. Alam mo yung city? Kanina yung Zion Church. Ang city yung church din. Tayo yun mga kapatid. Ngayon, pag nasa hinalimbawa na iglesia na sa tuktok ng bundok, umiilaw yun, nakikita kahit saan. At lahat masisinagan niya kung ano nasasakupan ng ilaw. Dapat ganun din tayo mga kapatid. Saan tayo naroroon sa salibutang ito, dala-dala natin yung ilaw galing sa Panginoon. Sabi nila, we are light diffuser. Diba? Diba alam mo yung relasyon ng araw at saka buwan? Ang araw doon ang source ng light. Doon kumukuha ang buwan. Sun. Tayo doon sa SON, Sun, ang ating Panginoon. Siya ang ilaw at tayo rin naman ang doon nagre-reflect yung ilaw ng Panginoon, mga kapatid. Ngayon, kung nasa iyo ang ilaw, hindi mo pwedeng itago yan. Kailangan ilabas yan. Kaya mga kapatid, kung sinabi ng Panginoon that you are the light of the world, ang tanong doon, napupulfill ba natin yun?
na bilang tayo salitaan, tayo ilaw sa libutan? Are we fulfilling that responsibility? Or are we failing that responsibility? Mga kapatid, dalawang klase yan. Parehas ng F ang umpisa. There's a fulfillment and there's a failure, mga kapatid. Gusto ng Panginoon na makita ng salibutan ang ilaw na nasa atin sa pamamagitan ng ating pananampalataya, sa ating pagsunod, sa ating mga mabubuting gawa. Ito yung bunga ng pananampalataya, mga kapatid. Tayo nabubuhay ayon sa kalooban ng Diyos. At higit sa lahat, dapat makita ng salibutan ito yung kagandahan ng buhay na binigay sa atin ng Panginoon. At kung makita nila yon, napakaganda pala. Maunawa nila, ma-attract yung tao sa pamagitan natin, may lapit natin sila sa Panginoon. Sabi niya, kung ano yung buhay ng Kristiyano yung gusto ko rin, iyon na aking maging buhay. Di ba? Kaya kita mo pa nagpatotoo ang Kristiyano iba. Yung mga totoong Kristiyano pa nagpatotoo sila. Yung iba nagpatotoo, ay salamat sa Panginoon, ako'y may bagong sasakyan, ako'y may bagong bahay, marami na akong pera. Pero pag Kristiyano tumayo, yung tunay na Kristiyano, salamat sa Panginoon, ako'y niligtas siya mula sa kasalanan. Salamat sa Panginoon na ako'y nagtatagumpay sa buhay spiritual dahil sa kanyang bihay. Di ba mga kapatid, di ba? At iyon ang sabi nga nila, iyon ang kakaiba. So itong dapat makita ng salibutan sa atin. At kung makita nila yun, mga kapatid, at tumanggap sila, anong sabi rito sa ating binasa? Let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father. Sinong nalululhati? Ang Diyos. Kaya mga kapatid, sa lahat ng ating ginagawa, hindi tayo nalululhati. Hindi dapat dating kamtan yung kalulhatian, kundi ito sa Diyos lahat. Ang merito sa Panginoon. Kaligtasan galing sa Kanya, katwiran sa Kanya, biyaya sa Kanya, ilaw sa Kanya, lahat galing sa Kanya, mga kapatid. Tingnan mo kung saan tayo ngayon dahil lang sa Panginoon. Amen. But, mga kapatid, binigyan din tayo ng ating gagampanan sa loob ng iglesia. Ang bawal siya, kaya may mga tagapanguna, may mga tagapangaral, may mga taga-awit, mga kapatid, magte-testify, taga-share, mayroong ministry ng charity, dami lahat siyang mga kapatid. Ang tanong kanina saan ba tayo dyan? Sa parte ng katawan ng Panginoon. Saan ba tayo? Amen? Ngayon, isang bagay na dapat din makita natin, malapit na tayo, na isang spiritual oasis. Dito, basahin natin sa 1 Peter chapter 4, verse 12. Sabi rito, mga minamahal, huwag kayong magtaka tungkol sa maigpit na pagsubok sa inyo na dumating sa inyo upang kayo subukin. Nawari ang nangyayari sa inyo di karaniwang bagay. Verse 13, kundi kayo magagalak sapagkat kayo makaramay sa mahirap ni Kristo upang sa paghayag ng kanyang kalulhatian naman ay magagalak kayo ng malabis na galak. Kung kayo mapintasan dahil sa pangalan ni Kristo ay mapapalad kayo sapagkat ang Espiritu ng kalulhatian at ang Espiritu ng Diyos ay nagpapahingalay sa iyo. Spiritual oasis in the midst of tribulation, in the midst of suffering. Mga kapatid, nung nandito pa ang Panginoon, alam niya na magkakaroon ng persecution ng mga apostol. Sapagkat habang nandito ka sa salibutang ito, kakambal na yun eh. Kasi merong mga magagalit. Kung ikaw ay naging Kristiyano, mayroong magagalit. Unang-una, kung tayo tumanggap sa Panginoon, dati tayo kabilang sa ibang church, ibang relihiyon, tumanggap tayo, nagalit yung ating magulang. Diba? Pero nakita nila na after that, maganda palang kinalabasan, tinanggap tayo.
magagalit yung ating mga kaibigan dahil hindi na tayo nakikisalumuha sa kanila sa masasamang gawain. Yung mga lalaki, hindi na nakikipag-inuman. Yung mga babae, hindi na gumagawa rin ng mga bagay na hindi tama. So, mga kapatid, mayroong persecution. Kung paano nila pinersecute, pinatay ang Panginoon, ganun din gagawin. So, bagaman sabi sa Biblia na hindi na tayo nakikipaglaban na maglalabas ang dugo, but it's more on, mas may mabigat ding persecution sa atin, yung spiritual, mga kapatid. Ngayon, paano ito nagiging spiritual oasis? Yung pagsubok, matukso na kahirapan darating sa atin. Sapagkat kaya binigay ng Panginoon yan, mayroong plano ang Panginoon dyan. Unang-una, para makita natin yung ating kalalagayan bilang Kristiyano. Yung standing natin bilang Kristiyano. Para makita natin kung gaano kalakas o kahina yung ating pananampalataya. So, that's why temptation is a test. Alam mo ba yung Panginoon bago mag-umpisa ministry niya, isa sa test siya, dinala siya sa wilderness ng diablo, di ba? At para tuksuhin. Pero nagtagumpay siya. Anong pinaglaban niya? Word of God. Amen? So makita natin, we are partakers of Christ's suffering. Sabi nga rito sa ating binasa, kundi kayo maglak sapagkat kayo makaramay sa mga hirap ni Kristo. Amen? Upang sa pagkain ng kanyang kaluhatian naman ay magagal kayo sa malabis na galang. So ibig sabihin ng Panginoon, tayo karamay sa kanyang hirap kung paano siya nagtagumpay. Sa bawat pagtatagumpay, nagtagumpay ang Panginoon, naluwalhati ang Diyos Ama. Tayo magtagumpay, sino maluluwalhati? Diyos. Ibig sabihin, nandun yung sa pagtatagumpay, yun ang ibig ng Panginoon na kung dumating sa atin yun, dapat tayo magtagumpay. Alam mo kung bakit? Unang-una, yung ibibigay sa ating pagsubok o problema ay ayon sa makakaya natin. Amen? Hindi siya magbibigay ng problema na hindi natin makakaya. Pangalawa, in control pa rin ang Panginoon dyan, mga kapatid. Tingnan mo yung 3 Hebrew. Hinuog sila doon sa horno ng apoy. Anong nasunog? Nasunog lang yung tali nila. Pero hindi sila kailanman nakaramdam ng init. Hindi man lang sila nasunog. Hindi sila napaso. Ultimo yung buhok nila, walang ano din. O, di ba? Baka wala pa nga daw amoy ng sunog. Mga kapatid, sapagkat ang Panginoon. Ganon din ang ginagawa ng Panginoon sa atin. That's why, when we're suffering, sabi nga rito, mabigat tong sinabi ni Pedro, pero totoo yun. Sabi niya, kayo'y magagalak. Ngayon, isa pa rito, kayo mapintasan dahil sa pangalan ni Kristo ay mapapalad kayo. Kung minsan we are doing the best. As much possible, through the grace of God, tayo naglilingkod sa Panginoon, pero mapipintasan pa rin tayo mga kapatid. It's a part. Alam mo ba na it's a constructive criticism? Okay lang. Kung sabi nila nag-preach ka, wala naman, yung preach niya naman parang may kulang. Di ba mas maganda yun? Alam mo pala na may kulang, lalo ka magsumika. Di ba? Para lalo mapasagnal. Pero kung kinuha mo yung mayroong negative attitude, sabi mo, kaya na lang mag-preach. Ganun pala ikaw. Di, mga kapatid, hindi maganda, di ba? Pero makita mo lang yung may humility. Buti nga may pumupuna sa iyo eh. Di ba? Na lalong ikagaganda ng paglilingkod mo, di ba? Yung iba ayaw mapuna, nagtatampo. Di ba? Bakit nagtatampo? Kasi may problema. May problema pa yun eh. So, mga kapatid, kailangan tayo rin ay teachable. Hindi lang tayo nagtuturo. We should be teachable and we should be obedient. We should be humble, mga kapatid. Ang Panginoon nga, yun ang binigay niya, humility. At suffering plays a big part in building godliness in our Christian life. Para lalo tayo mapasag. Napakalaki ang parte dyan. Ang suffering. Alam mo mga kapatid na magmula doon sa Middle East hanggang dito, marami tayo naging karanasan.
patungkol dyan. May mga persecution, marami yan. But, hindi lang naman persecution, kuminsan ito yung bunga rin ng ating kahinaan, bunga rin nating kakulangan, which, mga kapatid, dapat makita natin yun. At alam ba na, ito dapat makita natin para tayo lalong maging humble, lalo tayong dumalangin sa Panginoon. Amen, mga kapatid? Ngayon, isa pang napaganda, suffering for Christ's sake is a blessing. Bakit blessing yan, mga kapatid? Sapagkat when we suffer for Christ's sake, doon napapakita yung identification natin na tayo ay tunay na tagasunod ni Kristo. Tunay tayong anak ng Diyos. We are partaker of Christ's suffering. Mga kapatid, kung siya at higit sa lahat, mga kapatid, we are identified with the Lord. Mga kapatid, lahat ng mga apostol, mga 5 kayo dyan, na martyred sila, pinatay sila. Mga kapatid. Tayo ba maging immune doon? Maaaring di tayo patayin, pero spiritually, hanggang sa ngayon, dumadaan tayo dyan. Habang nandito tayo sa mundo, kalakip natin kasi ang mundo, kalaban ang Panginoon. Hindi naman nila naiintindihan yun . Hindi naman nila naunawa ng Ebanghelyo. Kaya nga sabi ng Panginoon, Ama, patawarin mo sila, hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Diba? Hindi nila naunawa. Kung di sana naunawa nila ang salita ng Diyos, nakilala niya ang Panginoon, hindi sana siya pinersecute. At isang bagay na makita natin, mga kapatid, na yung ating panampalataya, higit na ito ay lumago pa. To purify our faith, mga kapatid. Alam mo ba, para maging pino. At isang bagay na makita rin natin, mga kapatid, tayo nagbibigay ng magandang halimbawa sa ating mga kapatid sa iglesia. Alam mo, pag nagpatotoo ka, di kayo nagtagumpay sa isang pagsubok. Di ba nahahamon ang ating mga kapatid sa Panginoon? Sa yung patotoo na ako'y nagtagumpay. Na ipagtanggol mo ang Ebanghelyo, mga kapatid. At isang bagay din na makikita natin, mga kapatid, na sabi rito, kung kayo mapintasan dahil sa pangalan ni Kristo ay mapapalad kayo. That's why we're blessed. Sapagkat ang spirito ng kalwalhatian, sabi niya, at ang spiritong kalwalhatian at ang spirito ng Diyos ay nagpapahingalay sa inyo. Basahin natin sa English yun. Sa 1 Peter chapter 4 verse 14. Ang sabi niya rito, if you be reproached for the name of Christ, happy are you, for the Spirit of glory and of God rest upon you. Tingnan mo rito, on their part is evil spoken, but on your part is glorified. Tingnan mo, mas maliwanag sa English, ano? Na sabi nga rito ay napipintasan tayo, pero iyon ang nagbubunga ng kalwalhatian para sa Panginoon. Amen, mga kapatid? At babalik tayo dun sa ating teksto bilang panghuli, mga kapatid. Sabi dun sa verse 38, kanya namang pinagpala sila na anupat sila lubang nagsisidami at hindi tinitiis na ang kanilang kawan ay nagkulang. He blessed them also that they are multiplied greatly and suffer not the cattle to decrease. Ano yung sinabi rito? He blessed them also so that they are multiplied greatly. Pinagpala sila na ano pa sila lubhang nagsisidami. So mga kapatid, dahil dyan, mga kapatid, sa ginawa ng Panginoon at sa ating mga buhay, naggawa sa pananampalataya, mga kapatid, marami ang naidadagdag sa iglesia ng Diyos. Maraming lumalapit. Maraming nahahamon, maraming gusto na maging mapabilang sa kaharian ng Diyos sa kanyang iglesia. Di ba, mga kapatid? Sa iglesia ng Diyos, sa kanyang kaharian.
Kaya nung tayo'y nakakilala, di ba? Sabi nga, ayoko na dyan. Yan sa tao yan eh. Dito tayo sa Panginoon. Mga kapatid, tandaan natin, pagdating ng Judgment Day, yung iglesia ng Diyos, ang dadali ng Panginoon doon. At alam mo ba na doon kinanta natin sa sanctuary, na sabi niya na si Kristo ay mabuhay sa atin. So we are the indwelling of the Holy Spirit. Mga kapatid, so nakikita na sabi ng Panginoon, ang kaharian ng Diyos ay nasa inyo. Sapagkat ang Panginoon ay nananaka sa ating puso. Sapagkat may pusong nilinis. Karapat dapat gamitin ng may-ari. Nakahanda sa gawang mabuti. At mga kapatid, hindi lang sa salibutan ito, kundi titignan nyo yung saan ba tayo pupunta pagkatapos nito. Alam mo, kagabi habang kami nagba-Bible study, may masama nangyari sa Vancouver. Sineselebrate nila yung Lapu-Lapu Day Festival, puro Pilipino. Patapos na sila, sinagasaan, may sumagasa sa kanila. Siyam na namatay, 20 ang hospital. Puro Pilipino yun. Mga kapatid, no, nandun na sa news, kinonfirm ng police, siyam ang namatay, 20 ang hospital, may mga bata. Mga kapatid, di natin alam. Hindi namin sabi kung hindi natin alam kung kailan darating ang kamatayan, hindi natin alam kung kailan Diyos ang buhay. Hindi rin natin alam kung kailan babalik ang Panginoon. Pero isang bagay ang may katiyakan. Yung kung paano ang Panginoon ang ating naging spiritual oasis, kanyang salita, ang Espiritu Santo, ang Iglesia, at tayo ginamit niya, mga kapatid. Yung spiritual oasis na pinakamahalaga sa lahat, na bagamat tayo'y sinubok, tinukso tayo, nagtagumpay, mga kapatid, yung buhay na walang hanggan. Mga kapatid, alam ko, lahat tayo, doon tayo nakapokus ngayon. Kaya mga kapatid, alang-alang sa kabagan ng Diyos, ang alang sa ginawa ng Panginoon, maging tapat tayo hanggang sa katapos-tapusan. Namang bagay, nagbibigay hadlang para gawin natin kalooban ng Diyos. Alisin. Sapagkat haharap tayo sa Panginoon. Doon sa topic namin sa Bible study kagabi, dalawa lang ang tatarin Panginoon. Mahalin mong Diyos ang buong puso, ang buong lakas, ang buong kaluluwa, ang buong pag-iisip, at mahalin mo yung kapwa tulad ng iyong sarili. Mga kapatid, salamat sa Panginoon. Kanyang banal na salita. To God be the glory.